Hello mga kabibig! Welcome back sa Limbagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay kay YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag at with Evans. Mababaliw si Tambaloslos sa COA report ni VP Sara. Naku, grabe pala itong COA report ni VP Sara, no? Kung ako lang, no? Kung maganda ang report ni VP Sara, ang COA report niya, bakit pa natin i-impeach? Diba? Meron lang talagang gustong ma-impeach si VP Sara kasi takot sila sa 2028. Ngayon, si VP Sara seriously considering na tatakbo siya sa 2028 as president. Mas lalong gaganahan ang mga kontra ni VP Sara na pabagsakin siya at i-impeach. Sabi nga, meron na daw nakahandang papeles para sa February 2026 para sa impeachment ni VP Sara. Oo. Nangunguna na sila. Kung akala nila ay hindi nakahanda si VP Sara, o nakahanda na yan si VP Sara kasi alam niya sa February 2026, meron na namang magsasampa ng impeachment. Pero before magsampa kayo ng impeachment, panoorin nyo muna, tingnan nyo muna ang COA report ni VP Sara. Palakpakan natin mga kabibig. Mababaliw na naman si Tambaloslos. Kung ako ni Tambaloslos, no? I-share din niya ang COA report ng House of Congress. I-share niya ba kung kumusta ba? Ano na ba ang COA report? Yun yan ang COA report ni VP Sara. Tingnan niyo Commission on Audit. Isira natin yung yung pinto para mas lalo natin makikita. In our opinion, sabi dito the accompanying financial statements present fairly in all materials, respect, and financial position of the OVP as at December 31, 2024, and its financial performance, cash flows, changes in the net assets and equity, and comparison of budget and actual amounts for the year then ended, and notes to financial statements, including summary of significant accounting policies in accordance with International Public Sector Accounting Standards or EPSAS. Tingnan nyo, we have audited the accompanying financial statement of the Office of the Vice President, which compromises a statement of financial position as of December 31, 2024. Tingnan nyo kabibig kung ano ang statement nila, kung ano ang findings ng COA. Natin dito. Natin auditors, ito pa. Hanapin natin. Evaluate all overall presentations, structured and content of financial statements, including the disclosure and whether the financial statements represents the underlying transactions and events in the matter to achieve fair presentation. We communicate with management regarding, among other matters, the plan, scope, and timing, and of audit and significant audit observation, including any significant deficiencies in internal control that is we identify during the audit. Tingnan nyo kabibig ano ba? If we conclude that the material uncertainty exists, we are required to draw attention our auditor's report to the related disclosures in the financial statement. Kung meron sa nakita, titingnan nila. So paano yan mga kabibig? Maganda pala ang maganda ang resulta. Paano yan? Ano naman ang maging reaction nyo dyan? Sabihin nyo naman, ay nako, gawa-gawa lang yan ni VP Sara. Binayaran niya ni VP Sara para talaga merong magandang report ang COA sa kanya. Uy, grabe naman kayo. Ang COA mababayaran ni VP Sara. Baka kayo hindi nyo kaya matanggap na maganda ang COA report ni VP Sara. Kayo kasi feeling ninyo si VP Sara, impeach na yan dahil sa 125 million confidential funds. Palagi na lang 125 million confidential funds. How about yung billion na flood control projects? How about yung billion na confidential funds ni BBM? Wala na lang hindi na lang natin titingnan. Okay lang yun kasi presidente yan. Anong klaseng utak meron kayo?
napaka-unfair nyo. O, tingnan nyo natin ha. Ito ay isang reaction video ng isang vlogger din tungkol sa confidential funds ni VP Sara. Manood Sa mga anti-Duterte dyan, paki-scroll na lang. Baka pag nakita nyo ang inilabas ng COA, baka isa kayo sa magiging ampalaya. O ito sa post ni Mark Anthony Lopez, pinost po niya. Ayan ha. Galing po sa COA po yan ha. Ang sabi po niya dyan sa post niya, Peeps, ito po ang latest audit report para sa Office of the Vice President of the Philippines. Covering the calendar year 2024. Noong 2023, napakaganda din ang resulta. Ipasa niyo po sa mga panay ang putak at walang humpay ang atake sa ating VP Inday Sara Duterte. Baka may mas masanao matauhan. Nakalagay po dyan. Ito po, ha, makinig kayo yung mga gustong ipa-impeach si VP Sara dahil sa confidential fund at kung ano pa man. Pero yung isa... Si Risa, gustong ma-impeach si VP Sara, halata naman. Si Tito Soto, sino pa ba? Si Kiko Pangilinan, Bam Aquino, gusto nilang matuloy ang impeachment. O tingnan nyo to, COA report. O yung mga kongresista dyan, tambalos-los. Tingnan mo to, baka mababaliw ka dyan. Bilyon ang confidential ngayon. Sana, Eto, COA grants OVP highest audit rating in latest report. Wow. Highest audit rating in latest audit report. Mahi-hurts na naman kayo niyan. O baka naman babanatan nyo na naman si VP Sara. Yung COA ang naglabas niyan ha. The Commission on Audit or COA has awarded the Office of the Vice President. An unmodified audit opinion signifies that the OVP's financial statements are accurate, complete, and full compliance with government accounting standards and regulations. Perfect. This rating reflects COA's assessment that the OVP's financial operations were conducted with transparency and accountability during the covered fiscal year. The audit opinion is a key indicator of good governance and sound financial management in public service. Ayun po yan sa isang post din po tungkol po dyan sa inilabas po ng COA. Hindi pa rin kayo tapos kung ano yung binabanat nyo kay VP Sara Duterte. Ngayon, sino nga ba ang tunay na magna? Yung bilyon ang pinag-uusapan, tameme kayo. Itong kay VP Sara, paulit-ulit na lang, pilit nyo pa rin ipamukha sa taong bayan na ang Duterte ang mga magna. Correct. Makikita nyo naman yung Duterte pa ang nakaupo sa Malacanang. Marami tayong nakikitang proyekto na ginawa. Pero ngayon, anyari na. Di ba yung issue po ngayon ay puro budget na lang. Nasaan na? Sino yung nakinabang? Ba't ang laki ng budget? Utang. Di ba? Pansin nyo ngayon, yung problema natin ngayon, o hindi kagaya noon, ang problema, ay, si ganito, nakuan, kay nagtupulboron man. Ito, yung ganitong balita, ito yung talagang masakit sa mata pag nakapost na. Si Tamba kaya, kumusta? Kumusta yung COA report ni Tamba? Bakit naman ilabas nyo na? Hindi yung kay VP Sara na lang, nakaraan ganito din. Ang resulta, nakaraang 2023, unmodified opinion din po. Ngayong 2024, ganun din. Etong 2025, pag matapos ng buong taon na to, malamang ganito pa rin ang resulta niyan. O paano nyo po sisiraan si VP Sara? Alam na kung sino talaga ang magna. O sabi po ng mga netizens, sabi ni Budget Precioso, magagalit na naman mga anti-neto. Malamang. Hindi lang galit, inggit na inggit. Sabi ni Kerx Ferrer, ayaw nila ng mga ganitong balita. Mahi-hurts kasi sila, siyempre. Sabi ni Jingming, hindi tanggap ni Tambayan. Aba, siya, may ganito ba na COA report? Wala pa. Sabi ni Rodel Bellarmino, marami na naman tututubong ampalaya dito. Kapangan natin yan sa mga mag-comment dyan. Pero, mas maganda, ikalat natin na ito ang resulta ng COA report. Sabi ni Ibyang Naag, manahimik ng mga gigil na batikusin si VP. Magtrabaho na kayo, wag puro Duterte. Di ko lang alam baka naman siguro binoto sila o nanalo sila para lang batikusin ng mga Duterte, para ipa-impeach yung mga Duterte. So yun, kabibig, congratulations kay VP Sara Duterte ha. O VP Sara, magpa-burger ka naman dyan.
Wag McDo. So, congratulations, VP Sara, sa inyong COA report. Grabe, no? We are pleased to transmit the annual audit report of the Office of the Vice President for calendar year 2024 in compliance with Section 343 of Government according to Code of the Philippines, PD number 1445. Grabe, ang saya at ang sarap pakinggan. Diba? Grabe. Oy, Baby Sara, ikaw na. Oh. Ito, oh. Oh. Ipabasa mo ito sa mga... Grabe si Bibi Sara. Palakpakan naman natin si Bibi Sara. Panalo na naman si Bibi Sara. May mababaliw na naman ang tambalos-los. So don't forget to like, subscribe, and share this video. Ano ang iyong komento nitong magandang report, COA report ni VP Sara? Yung iba dyan, ilabas nyo naman ang COA report nyo. Huwag puro kay VP Sara na lang ang makikita namin. Parehang si VP Sara lang ang nagtatrabaho sa gobyernong ito. Gising-gising. COA report. Iplastada nyo na para compare namin ba? Diba? Compare and comparison tayo dito. Yun lang, kabibig. Bye everyone. See you next time.